Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Hinamon ni Palace Officer Attorney Claire Castro. Ito nga po si dating Ako Bicol Party List, Representative Party List Elizalde ko, na patunayan na totoo ang kanyang banta sa buhay. Kasi, merong sinabi sa bandang mga 3 minutes, I think, itong si Elizalde ko na yung kanyang buhay daw po ay pinagbabantaan. Like, sabi niya, sana bago ako mamatay, ma-expose ko lahat ng ito. Bago ako ipategi, bago ako, 'di ba, kitilan ng buhay, sana ma-expose ko lahat ng dapat i-expose. Yun na nga yung nakakatawa naglabas ka na ng video ng part 1 mo, debunk ka na agad. Doon pa lang kasi in the first place, 'di ba? Bakit pa mag-aantay si PBBM ng BICAM kung meron namang NEP? At bakit binito ni PBBM ang 194 billion? 'Di ba doon pa lang debunk ka na? At kung totoo yung sinasabi mo, mag-under oath ka. Umuwi ka ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Hindi yung puro lang pa video, pa press release, tapos halatadong meron kang binabasang script. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Elizalde ko? 'Di ba? Halatang gamit na gamit ka ng mga DDS. Magkano ba yung bayaran diyan? Magkano ba yung bigayan diyan? 'Di ba? Na para ilaglag mo si PBBM, si Pangandaman, and itong si former House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Na in the first place, ikaw nga yung mayroong access diyan sa BICAM kasi ang BICAM ay binubuo ng mga senador at mga kongresista. At ang role lamang po ni PBBM as executive is mag-finalize ng budget, mag-approve at mag-review, mag-veto, 'di ba? So, anyway, mga minamahal, eto, hinamon siya ni Yusek Claire Castro. Sabi ni Attorney Claire, nasaan ang mga records? Castro, hinamon si Zaldico, patunayan ang death threat nito. Patunayan mo kung meron ka bang records. Nung tinawagan ka, kasi 'di ba sabi mo tinawagan ka ni Speaker Martin Romualdez noon at sinasabing huwag ka nang umuwi, 'di ba? At poprotektahan ka, 'di ba? Tapos meron pa siyang sinasabi. Tapos biglang at the end of the video sasabihin niya na kaya naman pala nila ako ayaw pa uwiin kasi ginamit nila ako bilang isang tawag dito, sacrificial lamb para sa kanilang mga sariling kasinungalingan. Kaya heto ka ngayon, nagsasalita kasi baka hindi natin alam yung buhay mo, baka patayin ka. 'Di ba yan yung claim mo? Wait lang, mga minamahal. Okay ba yung mic natin? Ay, lobat. Yes, anyway, going back sa ating topic, nawala yung mic natin, mga minamahal, just me, na lobat pala. So, anyway, sige. Eto dito tayo. Kasi 'di ba sinabi ni Elizalde ko na pinagbabantaan daw yung kanyang buhay. So, ngayon, kung pinagbabantaan yung buhay mo, bakit hindi mo i-report? 'Di ba kasi yun naman talaga yung dapat na yung unang gawin, i-report mo na merong death threats na nare-receive ka or ano mo sa NBI, sa police, magkaroon ka ng record na ikaw ay merong pagbabanta. Pero instead na idaan mo sa due process, mas pinili mong ilantad sa social media, which is hindi naman po proseso ang paglalabas ng video, pag-name drop sa social media para masolusyonan yung problema mo. Kung merong mang nagbabanta sa buhay mo, dapat ang gawin mo, unang-una, in the first place, 'di ba, ay pumunta ka sa police, sa NBI, magbigay ka ng records na ikaw ay pinagbabantaan. Pangalawa naman, mga minamahal, kung pinagbabantaan ka ni President Bongbong Marcos or ni former House Speaker Martin Romualdez, nasaan ang ebidensya mo? Kasi, tawag dito, no evidence, no crime. Diba? Alam yan ng mga police. Ano yung tawag doon? Merong tawag doon yung no evidence, no crime. So, diba, patunayan mo na totoo yung pagbabanta na nare-receive mo. Or baka naman gumagaya ka lang din kay Sara Duterte na meron daw
banta sa kanyang buhay, 'di ba? Kaya ang gagawin niya, ipapapatay niya si PBBM, 'di ba? Si First Lady, 'di ba? So, nakakahiya ang ginawa talaga ni Elizalde ko. Tsaka pansinin ninyo yung mukha ni Elizalde ko, mga minamahal. Medyo a little bit pumayat siya eh. Diba? So, friendly advice. Kung mataba kayo, tapos gusto nyong magpapayat, magnakaw kayo. Kasi pag nagnanakaw kayo, tingnan ninyo, si Harry Roque pumayat din. Diba? yung mga nagnanakaw, di umano Diba? Biglang nag-iiba yung yung hulma ng mukha eh. Tingnan ninyo, nasa ibang bansa ka na, mukha ka ng gusgusing pulubi. Diba? Anyway, kung totoo yung sinasabi mo na pinagbabantaan yung buhay mo, umuwi ka ng bansang Pilipinas at bibigyan ka ng proteksyon ng ating gobyerno. At saka mga minamahal, parang bobo naman itong si Zalde kung nasasabihin na pinagbabantaan yung kanyang buhay dyan sa ibang bansa. Diba? Tsaka ayaw niyang umuwi, baka ipapategi daw siya. Eh, kung ako yung presidente, matagal ko nang ginawa yun sa'yo, lalo na't kung meron kang nalalaman sa akin. Diba? Napaka-illogical ng mga sinasabi ni Elizalde ko. At ngayon na na-expose ka na, I think hindi na ata matutuloy yung part 2 mo. Tingnan lang natin kung meron pang part 2 na ilalabas itong si Elizalde ko tungkol nga po dito sa expose niya sa ating gobyerno. Ano to? Maharlika series? Yung tawag dito, nagets ninyo mga minamahal, yung PIDEA leaks, 'di ba? Tapos ang ending wala din naman talaga. Dinamay pa yung St. Luke's, dinamay pa yung iba't ibang mga hospitals, 'di ba? So nakakatawang isipin na gumagawa na lang sila ng kwento para yurakin ang administrasyon. Ano ba yung gusto ninyo? Mapatalsik si PBBM? Hindi nyo naman mapapatalsik yan ng basta-basta. Diba? Lalo na wala namang ginagawa dyan sa inyo. Ano yun? Anong gusto nyo? Mag-martial law? Ang ating presidente, tinitriggered ninyo para mag-martial law. Tapos pag nag-martial law, magagalit, maghihimutok kayo. Diba? At saka tingnan ninyo tinatawanan na kayo ng mga kakamping. Oo, kasi biruin nyo, si Zalde ko, sinasabi nyo na bring him home. Pinapauwi nyo ng bansang Pilipinas. Tapos maya't maya, magiging idolo na ninyo, nabigyan ng protection, protect at all cost. Itong si Zalde ko, kung hindi ba naman kayo nahihibang? Kung nasa tamang katinuan ba naman kayo? Diba, sasabihin nyo yan, protect Elizalde ko at all cost, na in the first place, kayong nananawagan na pauwiin ng bansa yung taong yan. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always po ninyong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At sa mga Team Replay, maraming salamat at ingat sa inyong lahat. At salamat sa walang asawang pagsuporta sa ating munting channel, 'di ba? At patuloy na pagdagdag pa ninyo sa ating grupo na to. Alright, yun lamang po. Ingat, mga kababayan.